Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! So ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan kina Kim and syempre kay Paolo Abilino. Pero bago po ang lahat, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito po ang mga napili kong komento patungkol yan sa naging previous update. Una komento mula po ito kay Emmy Akar. Sabi niya, "Hi po, alam ninyo kung gugustuhin pwede naman kasi ni Kimmy ng ganun. Yung silang dalawa. Pero si Paulo yatang ayaw sa ganyang commercial na pinapasayaw siya pag tahimik na tao, hindi ganyan commercial. Yung may sayaw sa intindihin ninyo. Silang dalawa. Kung mahal ninyo sila, support ang important things. And always pray for love. Kim Pao, Road to Forever. At hindi tumitigil tayo. Basta sabi ni Paulo next year, may tamang sagot na siya, slowly getting better. So maraming salamat sa komento, Emmy Akar. So di ko po nababasa ng maayos yung iba kasi hindi ko po magets yung mga letter na nandirito. Pero tama po kayo dyan dito sa sinabi ni Paolo Abilino na next year may tamang sagot na siya para doon sa love na yan. So siguro pinaghahandaan to ni Paolo Abilino. And yung tungkol naman sa commercial, mga kakimpaw, pag ginuha naman talaga si Kim and Paolo Abilino ng isang brand, tatanggapin niya nilang dalawa, 'di ba? Alam naman natin si Chinita Princess, gusto niyan laging makatrabaho si Paolo Abilino. Sinabi niya po yan sa isang interview na gusto niya pang ipagpatuloy with Paolo Abilino. So, 'di ba, napakalinaw po noon. Kaya kung si Paolo at Kim ang kukunin po ng isang brand, for sure papayag naman si Paolo Abilino. Ngayon nga po, si Kim Chiu lang yung kinuha dito sa Shopee. Kasama si Vice Ganda and si Jose Marichan. So, kaya na lang natin kung si Paolo po ay naiwan at si Kim Chiu lang ang ando doon. Suportahan pa rin natin sila kahit na iba-iba po ang commercial na meron sila. Ganun lang yon mga kakimpaw. Kahit separate, suportahan natin sila sa mga commercial. Kasi sa mga project naman, di ba, magkasama sila together. So maraming salamat sa komento, Emmy Akar. God bless and mabuhay kayo. At ang next comment naman mula po kay Ginang Nenita. Sabi niya dito, Dries, bakit ang ibang Kim Pao fans nagdududa pa sila sa relasyon ng Kim Pao? Kung ano ang mga paninira ng bashers, madadala pa sila. Ang klaro ng mga resibo na matagal na may relasyon ng Kim Pao. Ang lahat ng bagay, couple na sila. Hindi yan gagawin nila kung wala silang relasyon. Para sa akin, engaged na yan sila or secretly married na sila. Sa galaw at kilos nila, pang mag-asawa talaga. Hindi pa ako nakalimot last year. Biglang umuwi ang brother ni Kim na pilot, nag-unite ang lahat na kapatid ni Kimi. Ang nasa isip ko, mayroong importanteng okasyon ang mga Chu na pinaka-importante na need na mag-attend lahat ang mga kapatid ni Kimi. I think special day yan ni Kimi at Paulo. Mula nang nangyari yon, parang mag-asawa na galawan ng Kim Pao. So alam na this, tapos na Ders, magdududa pa ba tayo? Ang lalaking dekada na naghihintay sa kanyang iniirog na babae, one of a kind yun. Meaning, napakadakila ang kanyang pag-ibig na magawa niya yon sa mahabang panahon. At si Paulo yon, napakadakila ng pagmamahal niya kay Kim Chiu. Hindi basta-basta yon. Hanggang kamatayan yon. Yang klaseng pag-ibig niya, so panatag na mga Kimpolandia at suportahan na lang natin sila hanggang dulo. Sila ang nagbibigay ng kasiyahan at inspirasyon araw-araw. Mapapawi ang ating mga lungkot dahil sa pag-iibigan ng Kim Pao. Nako, napakasarap namang basahin ng komento ninyo, Ginang Ninita. Lalo na po yung part na umuwi po yung mga kapatid ni Chinita Princess
para sa isang napakalahalagang okasyon. Sana nga po mga kakimpaw, no? Totoo na po ito dahil for sure ako yung pinakamasayang fans ni Kim and Paolo Avellino kung ito po ay may katotohanan. And nakikita naman natin, di ba, sa mga kilos po ni Kim and Paolo Avellino na hindi lang sila basta mag-boyfriend, mag-josawa na talaga sila. So maraming salamat sa komento, Ginang Nenita, and maraming salamat din po sa mga reminders sa mga Kim Paulandia dyan na palagi pong nagdududa kay Kim and Paolo. So ito na nga, pag-usapan na natin mga kakimpaw ang mga topic na nakalap natin sa gabing ito. At unahin na nga natin pag-usapan itong trending dito po yan sa ating bansa. So trending po pang 7 spot etong 10 days Kim Pao Di Alibay. Meron itong 27.1k na post. Pang 7. Grabe, no? Ang dami pong excited na mapanood na itong Di Alibay by November 7. Syempre, 2025. Hindi pa man po dumarating yung araw ng November 7. Ngayon pa lang trending na araw-araw sa X. Ganyan sila ka-excited. At sana po ay nakapag-subscribe na po ang lahat bago mag-November 7 mga kakimpaw kasi mostly nagkaka-problema po pag November 6 or 7 kayo nag-subscribe. Ang hirap daw po kasing magbayad. Kaya agahin nyo na po mga kakimpaw para makapanood po kayo ng Di Alibay. Every week ata may fresh episode. So, antabayanan nyo na lamang din po mga kakimpaw, okay? Samantalang next topic naman tayo. Pag-usapan natin itong reklamo po kay Kim and Paolo Avellino or sa Kim Pao. Pag-promote daw ito sa Kim Pao. Dito yan sa naging concert or event po sa Philippine Arena ng mga Bini. Sabi kasi dito ng isang netizen sa X, nabasa ko to sa Reddit, review ng Bloom na umattend sa PH Arena con Binbers with nila na disappoint dahil may pa-ads. Too obvious yung ad placement. Pinakamalupit daw po, siningit daw pa-promo ng Kim Pao, tas expected nila sa Solos iba sa Araneta, pero same din pala. So nagrereklamo daw na yung ads daw po ng Kim Pao ay pinakita dito sa event ng mga Bloom. Para sa akin mga kakimpa, wala naman pong masama, 'di ba, kung ipakita yung ads ni Kim and Paolo Avellino para po dito sa Di Alibay kasi ito yung time na kailangan nilang ipakita ito dahil ang daming tao doon mga kakimpaw, syempre, 'di ba? Sasamantalahin na po nila 'yon. Ang di ko lang magets, bakit kailangang may magreklamo, 'di ba? Alam naman nila na ganun talaga yung strategy ng bawat management, 'di ba? Para naman silang others nito. And also, nasa isang network sila mga kakimpaw. Ano ba yung gagawin, 'di ba? Malapit na po ang premiere ng Di Alibay, November 7, 2025. So, kailangan talaga ng puspusan po na promotion yan para po malaman ng lahat ng tao, 'di ba? Para panoorin. Kaya ano ba yung reklamo nila dito mga kakimpaw, 'di ba? Wag naman sanang madamot. Sana maghilahan na lang paitaas, 'di ba? Kasi yun naman ang gusto ng lahat, ang umangat dito sa showbiz industry. Kayo ba mga kakimpaw, ano po ang say ninyo dito? Please comment down below.